Tumakbo ako sa pasilyo ng San Isidro Medical Center na parang may hinahabol akong buhay. Ang tunog ng sapatos ko'y kumakalansing sa sahig, sumasabay sa amoy ng disinfectant na parang sinusunog ang lalamunan ko. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa sentido, sa leeg, sa buong katawan kong 66 na taong gulang, pero ngayoy parang 1,000 taon na ang bigat. Emergency admission, Ramon Santos! Yan lang ang narinig ko sa tawag kanina habang nagluluto ako ng sinigang. Mula noon, hindi na tumigil ang panginginig ng mga kamay ko. Naiwan sa kala ng sandok nang marinig ko ang malamig na boses ni Clarice, ang asawa ng anak ko. Naaksidente si Ramon, nasa ospital. Kung gusto mo pumunta, bahala ka. At ibinaba na niya ang telepono, parang walang pakialam. Ngayon, nagmamadali akong hanapin ang silid 312. Malabo na ang mga numero sa mga pintuan, 308, 310, malapit na ako. Isang kanto na lang, makikita ko na siya, mahahawakan ko ang anak kong pinaghirapan kong palakihin mag-isa. Sa isip ko, uulit-ulitin ko lang ang ginawa ko mula pa noon. Ako ang ina, ako ang tagapagligtas. Ngulit bago ko marating ang pintuan, may kamay na biglang humila sa braso ko. Napasigaw sana ako pero isang kamay ang tumakip sa bibig ko. "Ma'am, huwag kang maingay," bulong ng isang boses. "Magtago ka muna, magtiwala ka sa akin." Isang nurse, halata sa uniforme at sa amoy ng alkohol sa kanya. May edad siguro mga 40. Matapang ang tingin pero mabait ang muka. Dahan-dahan niya akong itinulak sa silid 311. Sa tabi lang ng kwarto ni Ramon. "Dito ka lang, huwag kang lalabas, makinig ka, mauunawaan mo rin." Hindi ko alam kung bakit ako sumunod, pero may kung anong bigat sa tono niya. Parang may panganib. Nagtago ako sa dilim ng kwarto, himihingal, naninginig. Sa labas, may mga boses, ang boses ni Clarice at isa pang lalaking pormalang tono. At sa pagitan ng mga pintuan ng San Isidro Medical Center, nagsimula ang bangungot na hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Napatigil ako sa paghima nang marinig ko ang mga boses mula sa kabilang silid. Mula sa pagitan ng pinto ng room 311, malinaw ang bawat salita. "Sigurado ka bang walang makakakita sa atin dito?" Tanong ng isang lalaking may formal na tono. Halata sa boses niya, isang abogado. Narinig kong humalakak si Clarice. Pino, pero malamig. "Relax ka lang, Attorney Delgado. Matagal pa bago makalusot ang matandang yon. Sa mga guard, babagal na siya. May oras tayo." Matandang yon. Ako yon. Parang may pumisil sa dibdib ko. Pero pinigilan kong mag-ingay. "Pag-usapan na natin ulit ang mga dokumento. Kailangan matransfer ang bahay bago siya magising. Kung magtanong man siya, sabihin mong pinirmahan na niya bago ang aksidente." Bahay? Ang bahay namin ni Ramon Sr., ang ipinamana sa akin ng yumamang asawa ko? Ang bahay na pinangalan ko sa anak ko dahil naniwala akong ligtas iyon sa kanya? Pati yung negosyo? Tanang ni Clarice. "May 200,000 piso sa joint account. Kapag hindi siya nagising o nagkapinsala sa pag-iisip, pwede kang humingi ng temporary guardianship. Magiging sayo lahat. Mga ari-arian, bank account, negosyo." Halos mabitawan ko ang bag ko. Kung hindi siya magigising, parang mga punyal ang mga salitang yun sa tenga ko. Tahimik akong napasandal sa malamig na pader. Hindi ko mapaniwalaan. Pinag-uusapan nila ang buhay ng anak ko na parang negosyo lang. Narinig ko muli si Clarice, malamig at tuwang-tuwa. "Perfect! Hindi naman mahirap. Ilang linggo na niyang iniinom ang mga gamot na binigi ko. Konting dagdag lang sa dosage, tapos na." Namlamig ang buong katawan ko. "Mga gamot? Anong ibig niyang sabihin?" Tumawa si Attorney Delgado, mababa at sigurado. "Siguraduhin mong walang makakahalata. Ang mga doktor, madali yan. Sabihin mong stress lang. Ang mga nurse, tignan mo lang, iyak pa para sa'yo." Sa loob ng madilim na kwartong pinagtataguan ko, parang gumuho ang buong mundo. Ang babaeng pinagkatiwalaan kong magmahal sa anak ko, siya mismo ang papatayon sa kanya. Pinilit kong pigilan ng hikbi. Hindi ako pwedeng magpakita, hindi pa. Pero sa sandaling yun, may isang malinaw na pangako na umusmong sa puso ko. Hindi ko hahayaang mamatay si Ramon at hindi ko papayagang makawala ang halimaw na yun. Halos hindi ako makahinga habang pinakikinggan ko ang mga kasunod na sinabi nila. May tunog ng mga papel na inilipat. Pagkatapos, narinig ko ulit ang malamig na boses ni Clarice. Lahat ayon sa plano. Yung mga gamot,
Unti-unti ko lang dinadagdagan. Half tablet lang bawat linggo. Sabi ng doktor, stress lang daw, kaya madali akong lusutan. Natahimik ang mundo ko. Diyos ko, nilalaso niya ang anak ko. Ang mga salita niya ay parang mga apoy na dahan-dahang tinutunaw ang kaluluwa ko. Ang anak kong inalagaan ko mula pagkasilang, ngayon unti-unting pinapatay ng sarili niyang asawa, ang babaeng pinili niyang mahalin. Narinig kong huminga ng malalim si Attorney Delgado bago sumagot. Siguraduhin nung walang ebidensya. Sa ospital, madali yan. Pag nasa IV, walang makakapansin. Pagkatapos ng 3 araw, natural heart failure lang ang itsura. Perfect! Sabi niya, may bahid ng halakak. Huwag kang mag-alala, attorney. Babayaran kitang sobra-sobra sa oras mo. Sa sandaling yun, napasandal ako sa malamig na pader. Nanginginig, hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Ang mga luha ko'y tahimik na tumulo habang ang puso ko'y halos mabasag ng galit at takot. Hindi ito aksidente, hindi ito malas, ito ay krimen at alam kong may dapat akong gawin. Ngayon pa lang may boses sa loob ng simumulang magliyab. Hindi ako magpapanggap na gulag. Ipaglalaban ko ang anak ko kahit ako na lang mag-isa. Nanatili akong nakaupo sa sahig ng madilim na silid, yakap ang bag ko na parang iyon na lang ang sandat ako sa mundo. Nanginginig ang mga kamay ko. Para akong binuhusan ng yelo sa kalagitnaan ng tag-init. Paano ko ito haharapin? Ang anak kong si Ramon, ang tanging dahilan ng bawat sakripisyo ko, ngayon ay pinaglalaruan ng kamatayan sa kamay ng sarili niyang asawa. Narinig ko ang mga yapak ni Clarice papalayo. Ang pagtapik ng tako niya sa sahig ng ospital. Tunog na dati kong iniugnay sa karangyaan, pero ngayon ay parang orasan ng kamatayan na kumakalog sa tenga ko. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas muli ang pinto. Muntik na akong mapasigaw, pero agad akong tinakpan ng kamay ng isang babae. Shh! Ako ito! Mahina niyang sabi. Nang nakita ko siya, agad kong nakilala ang mukha. Ang nurse na nagligtas sa akin kanina. Nakasabit sa dibdib lang uniforme niya ang ID. Liza de la Cruz, RN, San Isidro Medical Center. Lumuhod siya sa harap ko. Pinisilang mga kamay kong malamig na parang yelo. Ma'am, kalma lang po muna kayo. Alam kong gumuho ang mundo ninyo ngayon pero kailangan nating kumilos ng maayos. Wala ng oras. Alam mo ba? Halos hindi ko maibuka ang bibig ko. Alam mo bang nilalason niya ang anak ko? Tumanggo siya. Malungkot pero matatag. Matagal ko nang pinaghihinalaan. 3 linggo ko nang minomonitor ang pasyente ninyo, si Sir Ramon. Paulit-ulit siyang may sintomas ng pagkalason pero laging negative ang resulta sa basic tests. Kaya nagsimula akong magtaka. Napatulala ako. Bakit mo ako tinago kanina? Kasi kailangan kong marinig mo mismo, paliwanag niya. Kailangan nating ebidensya. Ngayon, nakuha na natin. Naka-record lahat ng sinabi ni Clarice at ng abogado niya. Parang may liwanag na pumasok sa isip ko. Naka-record ba? Tumanggo siya, sabay inilabas ang cellphone. Lahat, ma'am. Lahat ng sinabi nila tungkol sa lason, sa pera, sa bahay, kahit yung plano nilang gawin dito sa ospital. Ipapasa ko ito kay Dr. Santos pero kailangan nating ingatan. Bawal silang maghinala. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang puso ko'y mabilis pa rin ng tibok pero sa unang pagkakataon, may konting pag-asa. Tumingin ako kay Nurse Liza at sa mga mata niya, nakita ko hindi lang profesional na malasakit, kundi ang tapang ng isang taong handang lumaban para sa katotohanan. Tahimik mo na kaming dalawa. Naririnig ko pa rin ang tibok ng puso ko. Malakas, magulo, parang tambol ng kaba. Si Nurse Liza, huminga ng malalim bago nagsalita. Ma'am Lorna, hindi ko pwedeng hayaang mangyari ulit ito. Hindi lang ito trabaho para sa akin. Tumingin siya sa malayo, sa dingding na parang may nakikita siyang alaala roon. May kapatid po ako, si Maricel, na mayapa siya 4 na taon nang nakalipas. Akala namin natural na sakit, pero nang lumabas ang resulta ng autopsy, nalaman namin nilason siya ng asawa niya. Anticoagulant din ang ginamit, parehong klase ng gamot na ginagamit sa mga ospital. Napatakip ako ng bibig ko. Diyos ko!
Walang nakapangsin noon kasi inisip ng lahat stress lang, pagod o kulang sa tulog. Parehong dahilan na ginagamit ni Clarice sa anak ninyo. Kaya nang nakita ko si Sir Ramon, napansin kong pareho ang mga sintomas, ang pattern, ang pagbabago sa dugo. Doon ako nagsimulang magduda. Habang nagsasalita siya, unti-unti kong nakikita na hindi lang nurse si Liza. Isa siyang biktima na ginawang mandirigma ng karanasan. Sinubukan ko pong kausapin si Dr. Santos. Isa lang siya sa mga doktor na pinagkakatiwalaan ko rito. Pinakita ko ang resulta ng blood test ni Sir Ramon at pumayag siyang mag-imbestiga ng tahimik. Pero kailangan naming ebidensya, kaya ko kayo pinatago kanina. Kailangan kong mahuli si Clarice sa mismong bibig niya. Kinuha niya ulit ang cellphone at pinakita sa akin ang listahan ng mga audio files. Ito po, recorded lahat, pati yung tungkol sa IV drip at sa mga pills na dinudurog niya. Halos manginig ang labi ko. Ibig sabihin, may pag-asa pa ang anak ko? Tumanggo siya. May pag-asa po, pero kailangan nating kumilos ngayon. Hahanapan namin ng ebidensya ang IV at ang mga gamot na ginagamit niya. Pag napatunayan namin na may halong substance, tatawag kami ng pulis. Napahawak ako sa mga kamay niya, mahigpit pero mahinam. Salamat, Hiha. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa buhay para ipadala ka sa amin. Numiti siyang marahan pero seryoso ang mga mata. Siguro po ginamit ako ng tadhana. Pero ma'am, kailangan nating magpanggap. Kapag humarap kayo kay Clarice, kailangan niyang maniwalang wala kayong alam. Sa gitna ng takot, unti-unti napalitan ng determinasyon ang kaba ko. Kung ganito ang laban, handa akong lumaban. Bilang isang ina. Hinawakan ako ni Nurse Liza sa balikat. Mahigpit, pero mahinam. Makinig kayo, Ma'am Lorna, ha? Sa ganitong laban, hindi sapat ang galit. Kailangan nating gamitin ang utak. Kaya ko kayo tinawag, kasi alam kong matapang kayo pero kailangan din nating maging tuso. Tumango ako. Pilit kong pinipigilan ang nanginginig na kamay ko. Anong gusto mong gawin ko? Magpanggap po kayo na walang alam, sabi niya. Babalik kayo sa kwarto ng anak ninyo. Kausapin ninyo si Clarice na wala kayong narinig. Umawa kung kailangan, umiyak, pero wag kayong maghinala. Habang ginagawa ninyo yun, kakausapin ko ang hospital security para silipin ng mga CCTV. Kailangan may record kung kailan siya pumapasok sa kwarto mag-isa. Bakit ako? Hindi ba't mas masaligtas kung magtatago na lang ako? Tanong ko, halos pabulong. Mas mapaghihinalaan kayo po kapag nag-iba ang kilos ninyo. Kailangan niyang isipin na inosente kayo. Ang mabait, walang alam na biyanan na laging nagpapasensya. Ganon ang gusto niyang makita. Napayuko ako. Alam kong totoo yun. Sa loob ng maraming taon, yun ang papel na ginampanan ko. Ang tahimik na ina na laging nauuna sa pasensya. Kahit nilalait, kahit nasasaktan. Ngayon gagamitin ko yun bilang sandata. Gagawin ko. Andyang ri, sabi ko, marahin pero buo. Kahit anong mangyari, hindi ko siya papayagang saktan pa si Ramon. Ngumiti si Liza, bakas ang respeto sa mga mata. Yan ang ina. Yan ang lakas na wala sa batas, pero kayang lumaban sa masama. Pagkatapos, ay tumingin siya sa relo. Ma'am, isa pa pong mahalaga ha? Huwag ninyong ipaalam kay Sir Ramon ng totoo kung magising siya. Mahirap paniwalain ang lalaking minahal ng isang tulad ni Clarice. Pwedeng magduda siya sa inyo. Tumanggo ako. Masakit, pero tama siya. Sige anak, hindi ako kikilos hanggat hindi mo sinasabi. Bago siya luhabas ng silid, hinawakan niya ulit ang kamay ko. Magtiwala po kayo, ma'am. Kapag napatunayan namin na may halong lason sa IV, tatawag agad kami ng pulis. Pero hanggang doon, kailangan nating umarte. Naiwan akong mag-isa. Pero may bagong apoy sa dibdib ko. Hindi na lang ako biktima. Ako na ngayon ang kalaban ng halimaw sa loob ng ospital na ito. Huminga ako ng malalim, tuyuan ang luha ko, at marahang binuksan ng pinto. Panahon na para harapin si Clarice sa labanan na hindi niya alam na nagsimula na.
Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng room 312. Pilit kong pinapakalma ang hinga ko. Parang ako'y artista sa sariling pelikula. Ang papel ko, ang nag-aalalang ina na walang alam. Sa gitna ng puting silid, nakahiga si Ramon. Puno ng tubo at mga kable. Maputla siya. Tila natutulog lang, pero bawat hinga niya ay parang laban. At doon, sa tabi ng kama, nakaupo si Clarice. Suot ang bestidang kulay kremang parang galing pa sa mamahaling butik. Maayos ang buhok, perpekto ang make-up, tila hindi ang babaeng nagplano ng kasamaan. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo. "Tita Lorna!" Sigaw niya kunway nagulat, pero may halong ginhawa. "Salamat at nakarating kayo. Alam kong mahirap ang biyahe galing sa Caloocan." Ngumiti ako, kahit naninginig ang labi ko. "Anak, siyempre pupunta ako. Anak ko si Ramon." Lumapit siya at biglang niyakap ako. Naamoy ko ang pabango niyang mamahalin, halong bulaklak at kasinungalingan. "Salamat po talaga, Mama Lorna," sabi niya sa tonong punong-puno ng drama. "Hindi ko alam kung kakayanin ko ito mag-isa." "Anong sabi ng doktor?" Tanong ko, sabay lapit sa kama ng anak ko. Hinawakan ko ang malamig na kamay niya. Sa loob-loob ko, "Lumaban ka anak, huwag kang bibitaw." Umupo si Clarice sa kabilang gilid ng kama. Nagsimula ng magkwento. Bigla na lang siyang nag-collapse sa opisina. Akala nila, heart attack. Pero sabi ni Dr. Santos, baka sobrang stress lang. Alam niyo naman siya, puro trabaho, walang pahinga. Ang bawat salita niya ay parang lason. Stress, iyan din ang ginamit niyang dahilan sa mga plano niya. Tumanggo ako, pilit na kalmabo. "Ganun talaga minsan anak, pero kaya niya yan. Malakas ang anak ko." Kumalma ang boses ko, pinilit kong gawing totoo ang bawat linya. Hindi pwedeng magduda siya. "Kung alam niyo lang po kung gaano akong natatakot," sabi ni Clarice sabay punas ng luha, pero walang kahit isang patak. "2 araw na akong halos walang tulog. Puro dasal na lang ako kay Lord." Tumanggo ako, marahan. Dasal lang talaga ang sandigan natin. Pero sa isip ko, ang dinadasal ko'y hindi kaligtasan niya, kundi ang hustisya para sa anak kong nilason niya. Tinignan ko si Ramon, hinahaplos ko ang buhok niya. Sa loob-loob ko, tahimik kong sinumpa, "Maghintay ka lang anak, malapit na ang katotohanan." "Pwede po bang maiwan ko muna kayo rito?" Tanong ni Clarice matapos magsalita ng sandali pa tungkol sa mga doktor at sa mga resulta raw ng test. "Kukuha lang ako ng kape, wala pa akong kain mula kaninang umaga." Ngumiti ako, pilit na kalmado. "Oo naman anak, kailangan mong kumain. Ako muna ang bahala kay Ramon." Tumanggo siya, kinuha ang bag niyang mamahalin at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, parang gumuha ang pader ng kasinungalingan sa paligid ko. Lumapit ako agad sa kama ng anak ko. Hinawakan ko ang malamig na kamay niya. Mahina, pero may pulso pa rin. "Ramon, anak, naririnig mo ba ako?" Mahina kong sabi, halos pabulong. "Huwag kang bibigay ha. Huwag mong hayaang manalo ang babaeng yun." Tumulo ang luha ko habang pinagmamasdan ng mukha niyang maputla. Parang kahapon lang, siya yung batang nagtitipid ng baon para ibili kitang bulaklak tuwing birthday ko. Ako yung nanay mong matigas ang ulo, na lagi mong sinasabing magpahinga. Pero ngayon anak, ako naman ang hihiling sa'yo. Lumaban ka. Huminga ako ng malalim. Halos hindi ko maramdaman ang sarili kong katawan. Pinatawad kita kahit minsan nalimutan mo akong bisitahin. Pinatawad kita kahit binago ka niya. Pero ngayon anak, kailangan mo kong pakinggan kahit tulog ka pa. Nilalason ka niya. Oo anak, nilalason ka ni Clarice. Nabigla akong nabiglang gumalawang dali niya. Kaunting panginig lang, pero sapat na para bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong naririnig mo ako. Himigit ko ang kamay niya. Hindi ako aalis dito kahit anong mangyari.
hindi kita iiwan sa kamay ng halimaw na yon. Nahigbik ako, pinahid ang luha at hinaplos ang buhok niya. Kung kailangan magsinungaling ako para mailigtas ka, gagawin ko. Kung kailangan magpanggap akong bulag, pipikit ako. Pero anak, sa dulo, ipaglalaban kita hanggang sa huling hininga ko. Bumukas bigla ang pinto. Mabilis kong pinulas ang luha ko at umupo, parang walang nangyari. Pumasok si Nurse Liza, may dalang kariton ng mga gamot. Ma'am Lorna, pakisunod po muna ako sandali. Kausapin daw kayo ni Dr. Santos tungkol sa kondisyon ni Sir Ramon. Tumanggo ako, pilit ng ngimiti. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko, ito na ang simula ng katotohanan. Sinundan ko si Nurse Liza palabas ng kwarto. Maingat kaming naglakad sa pasilyo na tila humihinga ng takot at sikreto. Dinala kami sa maliit na opisina sa dulo ng koridor kung saan naghihintay si Dr. Santos, isang lalaking nasa 50, may salamin at seryosong mukha. Pagkapasok ko, agad niyang isinara ang pinto. Ma'am Lorna, sabi niya, umupo muna kayo. Tumanggo ako, kabadong-kabado. Si Nurse Liza ay tumabi sa kanya, hawak ng ilang papel at test results. Dok, nakita niyo na po? Tanong ni Liza halatang pigilang emosyon. Tinignan ni Dr. Santos ang mga papel tapos tumingin sa akin. Ma'am, kailangan niyong mabing matatag. Nagpa-test kami ng sample ng IV fluid ni Ramon, yung gamit bago siya dinala rito. Huminga ako ng malalim, halos ayaw kong marinig ang susunod. Positive sa anticoagulant overdose, isang uri ng gamot na nagpapalabnaw ng dugo. Kung mapapasobrahan, nagdudulot ng internal bleeding at pagkasira ng puso. Parang biglang bumigat ang angin sa paligid ko. Ibig sabihin, Dok, totoo ang sinabi namin? Tumanggo siya. Tama kayo, nilason siya, unti-unti. At base sa records, walang doktor dito ang nag-prescribe ng dosage na ganun kataas. Ibig sabihin, may ibang naglagay. Diyos ko, bulong ko, napapahawakan ako sa dibdib ko. Lumapit si Nurse Liza, marahang pinisilang kamay ko. Ma'am Lorna, huwag muna kayong umiyak. May pag-asa pa. Pero kailangan nating gamitin tong ebidensya ng maingat. Hindi pa pwedeng sumugod kay Caris. Kailangan natin ng pulis ng tamang oras. Sumingit si Dr. Santos. Tama si Liza. Na-forward ko na ang resulta sa isang contact ko sa Quezon City, si Detective Reyes. Papunta na siya rito para personal na makipag-usap sa inyo. Pero habang wala pa siya, magpanggap muna kayong walang alam. Tumanggo ako, nanginginig pero determinado. Kahit masakit, Dok, kailangan kong tiisin. Lorna, sabi ni Liza, tinig ng pagkakaibigan at tapang. Kapag dumating ang pulis, kailangan nating mahuli si Clarice sa akto. Kapag may galaw siya ulit, halimbawa, kapag tinangka niyang palitan ulit ang IV fluid, doon natin siya huhulihin. Huminga ako ng malalim, pinahid ang luha. Sige, sabihin mo kung kailan, Liza, pero sa oras na mahuli siya, ako mismo ang haharap sa kanya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng ospital na puno ng liwanag pero may dilim sa loob, ipinanganak ang laban ng isang ina. Magkalipas ang halos isang oras, dumating si Detective Reyes, isang babaeng nasa late 30s, matangkad, mahinahon pero matalim ang mga mata. Suot niya ang simpleng jacket at may ID na halos hindi halata para hindi makatawag pansin sa ibang tao. Pagpasok niya sa opisina, agad niyang iniabot ang kamay niya sa akin. Ako po si Detective Marica Reyes, Quezon City Police. Nakita ko na po ang mga ebidensya na pinasa ni Dr. Santos. Tama po kayo, may krimen na nangyayari rito. Naninginig pa rin ang kamay ko nang makipagkamay ako sa kanya. Salamat, Hiha. Hindi ko akalaing ganito kalalim ang kasamaan ng babaeng yon. Ganyan po talaga ang mga sanay manlinlang, sagot ni Detective Reyes. Tahimik, maganda, mapagkakatiwalaan, pero may itinatagong dilim. Pero huwag kayong mag-alala, Ma'am Larna. May plano tayo. Umupo siya sa tabi ni Nurse Liza, sabay inilabas ang maliit na voice recorder at ilang dokumento. Una, kailangan natin mahuli si Clarice sa akto.
Ibig sabihin, dapat makita natin mismo na siya ang naglalagay ng lason o gumagalaw sa IV ng asawa niya. Tumanggo si Liza. Madaling mangyari yan, Ma'am Lorna. Halos gabi-gabi siyang pumapasok dito mag-isa. Minsan nagdadala pa ng sariling bote ng tubig na sinasalin sa IV bago siya umalis. Eksakto, sabi ni Reyes. Maglalagay tayo ng hidden camera sa silid ni Sir Ramon. Hindi lang isa, 3. Isa sa ibabaw ng monitor, isa sa cabinet, at isa sa ilalim ng kama. Ako na ang bahala sa coordination, pero dapat hindi maghinala si Clarice. Paano kung mapansin niya? Tanong ko, halatang kinakabahan. Hindi niya mapapansin. Ang mga kamera kasinlaki lang ng pindutan ng cellphone charger. Paliwanag ni Reyes. Basta, magpanggap lang kayong walang alam. Kailangan nating mapanatili ang kanyang kumpiyansa. Tumingin siya diretso sa akin, matatag. Ma'am Lorna, kayo ang pinaka-importanting bahagi ng plano. Kailangan niyang maniwalang malambot pa rin kayo. Kailangan niyang isipin na kaya pa rin kayong paikutin. Huminga ako ng malalim. Kaya ko yan. Ilang taon ko siyang tiniis. Makakaya ko pa ng ilang araw. Ngumiti si Reyes, bakas ng paghanga. Matibay kayo, Ma'am Lorna. Hindi lahat ng ina kayang itago ang ganitong sakit para lang makamit ang hustisya. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nagbago na ang takbo ng laban. Hindi na ako ang inaalipusta nilang biyanan. Ako na ang bitag na magpapahamak sa kanila. Kinabukasan ng umaga, dumating si Nurse Liza at Detective Reyes na tila ordinaryong staff lang ng ospital. Bit-bit nila ang maliit na bag na puno ng kagamitan. Alam kong iyon na ang araw na sisimulan namin ang bitag. Tahimik lang akong nagmamasid mula sa pasilyo habang inaayos ni Liza ang monitor sa ibabaw ng kama ni Ramon. Sa totoo, iyon pala ang unang hidden camera. Ang ikalawa, inilagay sa ilalim ng bedside table na parang charger. At ang huli, itinago sa loob ng flower vase na laging dala ni Clarice. Nilagyan iyon ni Liza ng maliit na butas sa likod. Sigurado ka bang hindi ito mapapansin? Bulong ko kay Liza habang nag-aayos siya. Ngumiti siya. Walang makakahalata, Ma'am Lorna. Lahat ng kamera nakalink kay Detective Reyes. Real-time niyang mapapanood sa security office. Bumukas bigla ang pinto. Si Clarice, may dalang pagkain at kape. Napilitan akong ngumiti. Oh, Mama Lorna, ang aga niyo. Nagpahinga po ba kayo gabi? Oo, anak. Dito lang ako sa bench na labas ng ward. Hindi ko kayang iwanan si Ramon. Sagot ko, pinilit kong gawing mahinahon ng boses ko. Lumapit siya sa kama, nilapag ang tray ng pagkain. Namiss ko siya, sabi niya, kunwaring nalulungkot. Kahapon, sabi ni Dr. Santos, baka magigising na raw soon. Talaga ba? Tanong ko, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi niya yun gustang mangyari. Bigla siyang bulingon sa akin. Mama Lorna, gusto niya po ba ng kape? Kukuha ako ulit sa cafeteria. Mainit pa. Ngumiti ako. Mahinahon. Sige anak, salamat. Paglabas niya, agad lumapit si Liza. Ma'am Lorna, yan na yung galaw niya kagabi. Lumalabas para kunwaring kukuha ng kape. Tapos bumabalik dala ang bote ng tubig. Doon niya hinahalo ang gamot. Bumalik si Clarice makalipas ang 5 minuto. Hawak na ang bote ng tubig. Habang nakaniti, binuksan niya ang takip at sa mismong harapan ko, inilapit niya ito sa IV line. Tumingin ako kay Liza. Mabilis niyang nagkibit balikat, hudyat na nakarecord na lahat. Para gumaling ka na mahal ko, bulong ni Clarice habang nagsasali ng tubig. Sa loob ko, sumigaw ang bawat himaymay ng laman ko. Ngayon na! Nahuli ka na! Pero hindi pa kami kikilos. Hindi pa oras. Kailangan naming hintayin mismo ang pulis para sa tamang paghuli. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama ni Ramon, pinipigilan kong mapansin ni Clarice ang panginginig ng mga kamay ko. Ramdam kong nilalamon ako ng galit, pero alam kong isang maling kilos lang, masisira lahat ng plano. Tila walang kamalay-malas si Clarice. Tahimik niyang isinalin ng tubig mula sa bote papunta sa maliit na syringe na nakakabit sa IV. Halos nakangiti pa nga siya habang naglalagay ng ilang patak. Kailangan mong gumaling na mahal ko.
Bulong niya, may lambing sa boses na parang walang kasalanan. Sa loob ko, sumigaw ang bawat himaymay ng laman ko. Ngayon na! Nahuli ka na! Pero hindi pa kami kikilos, hindi pa oras. Kailangan naming hintayin mismo ang pulis para sa tamang paghuli. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama ni Ramon, pinipigilan kong mapangsin ni Clarice ang paninginig ng mga kamay ko. Ramdam kong nilalamon ako ng galit, pero alam kong isang maling kilos lang, masisira lahat ng plano. Tila walang kamalay-malay si Clarice. Tahimik niyang isinalin ng tubig mula sa bote papunta sa maliit na syringe na nakakabit sa IV. Halos nakangiti pa nga siya habang naglalagay ng ilang patak. Kailangan mong gumaling na mahal ko, bulong niya. May lambing sa boses na parang walang kasalanan. Sa loob ko, mula nun sa umaga hanggang sa gabi, bininantayan ko ang bawat kilos niya. Hindi lang ako, kundi maging si Nurse Liza at ang team ni Detective Reyes. Masakit sa loob na kailangan kong gawin ito sa asawang nakahiga at walang kamalay-malay. Pero alam ko, kailangan ko pa rin siyang iligtas kahit kung ano pa ang dapat kong gawin. Para sa anak ko, para sa hustisya. Para ang lahat ng sakripisyo ko hindi lang mapupunta sa wala. Biglang tumunog ang cellphone ni Clarice. Kinuha niya ito, sandali lang luhabas ng kwarto para sagutin. Nang maisara ang pinto, agad pumasok si Nurse Liza na may maliit na earphone sa tenga. Ma'am Lorna, may go signal na si Detective Reyes. Nakita na nilang malinaw sa kamera. Nilagyan niya ng substance ang IV. Kailangan lang natin siyang mahuling hawak ang syringe. Pagbalik niya, hudyat na yon. Napalunok ako. Tinayo ko na ang luha ko. Sige, handa na ako. Sa loob-loob ko, habang papalapit muli ang yapak ni Clarice, tumibok ng malakas ang puso ko. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Clarice. Nakangiti, hawak pa rin ang syringe na ginamit niyang kanina. Pasensya na Mama Lorna, sabi niya, kunwaring mahinahon. Tumawag lang ang abogado. Gusto niyang siguraduhing ayos ang mga papeles ng negosyo ni Ramon. Ngumiti ako. Pinilit kong gawing matatag ang pinig ko. Ay, ganun ba? Mabuti naman at maaayos mo pa rin lahat kahit ganito ang sitwasyon. Tumawa siya ng mahina. May halong yabang. Ano naman? Hindi ako madaling masira. Marunong akong mag-adjust. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang lumapit si Nurse Liza na parang nagje-check lang ng equipment. Pero sa bulsa ng uniforme niya, mahigpit niyang hawak ang maliit na remote. Isang pindot lang at alerto na ang mga pulis sa labas. Tumingin ako sa anak kong nakahiga, halos di na gumagalaw. Anak, konti na lang. Malapit na. Clarice, sabi ko, pilit kong pinapakalma ang boses ko. Ang bait mo talagang asawa. Hindi ko alam kung paano ka nagpapakatatag. Ngumiti siya. Bahagyang umiling. Tiyaga lang mama. Alam niyo naman ako, handa kong gawin ang lahat para sa kapayapaan. Nang narinig ko yun, alam kong iyon na ang hudyat. Biglang pumasok si Detective Reyes, kasunod ang 2 pulis na nakasibilyan. Clarice Villanueva Santos, sabi ni Reyes, matigas ang tinig. Inaaresto ko namin sa kasong attempted murder at fraud. May karapatan kang manahimik. Napaatras si Clarice. Gulat na gulat. Anong sinasabi niyo? May ebidensya kami, sagot ni Reyes. Inilabas ang tablet na pinapanood ang live recording. Kita sa video ang mismong sandali ng paghalo niya ng lason sa IV. Hindi totoo yan, sigaw ni Clarice, pero nanginginig na ang tinig niya. Sinubukan niyang tumakbo, pero agad siyang hinawakan ng 2 pulis. Bitawan niyo ako! Hindi ko rin ginawa! Lumapit ako. Mabagal pero matatag. Clarice, sabi ko, mababa pero matalim. Ako mismo ang nakarinig sa'yo. Sa silid 311, nung sinabi mong dadagdagan mo ang gamot ni Ramon, natigilan siya. Saglit na katahimikan at saka tuluyang bumagsak ang kanyang luha, halong galit at pagkabigo. Matagal ko nang alam, patuloy ko, at sa bawat patak ng lason na nilagay mo sa anak ko,
Tandaan mong may patak din ng dugo ng konsensya mong hindi nahuhugasan kailanman. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog ng posas at iyak ni Clarice ang narinig ko. Sa unang pagkakataon, hindi na ako takot. Habang pinuposa si Clarice, para akong napako sa kinatatayuan ko, parang mabigat na ulap ang biglang naglahaw, pero iniwan akong pagod. Pagod sa galit, takot, at sa lahat ng panahong tiniis ko ang sakit ng mag-isa. Hindi niyo ako pwedeng hulihin, sigaw ni Clarice habang dinadala sila ng pulis palabas ng kwarto. Wala kayong karapatan. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Lumapit ako sa kanya, tiningnan ko siyang ng diretso, ang babaeng muntik nang pumatay sa anak ko. Kung yan ang tawag mo sa pagmamahal, sana'y hindi ko na maramdaman kailanman. Sabi ko, mababa pero matalim ang boses ko. Hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng tunay na pagmamahal, Clarice. Kasi ang totoong nagmamahal, hindi nananakit, hindi pumapatay. Tahimik siyang tumingin sa akin bago tuluyang ilabas ng pulis. Sa bawat yapak niya palayo, parang unti-unti ring gumagaan ang dibdib ko. Pagkaalis nila, agad lumapit si Dr. Santos at Nurse Liza. "Ma'am, tapos na po. Nasa kustodyo na si Clarice," sabi ni Liza. Halos nanginginig din ang luha niya. Naupo ako sa tabi ng kama ni Ramon. Hinawakan ko ang kamay niyang malamig pa rin pero buhay. "Anak, tapos na. Ligtas ka na, anak ko," bulong ko habang dumadaloy na ang luha ko ng tuluyan. Lumapit si Dr. Santos, marahan ng tinig. "Ma'am, naglabas kami ng dugo ni Ramon para linisin ang lason. Makakatulong yan para mabilis siyang makarecover. Mahina pa siya, pero stable na ang kondisyon. Kung tuloy-tuloy ito, maaari siyang magising sa loob ng ilang araw." "Salamat po, Doc," sabi ko, halos paus na sa dami ng luha. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. "Wala pong dapat pasalamatan," sagot niya. "Ang katapangan ninyo ang nagligtas sa anak ninyo." Tumingin ako kay Liza. Mahigpit kong hinawakan ng kamay niya. "Kung wala ka, baka wala na rin si Ramon. Isa kang biyaya." Ngumiti siya, umiiyak na rin. "Ginawa ko lang po ang tama, ma'am. At siguro, ginawa ko rin ito para kay Maricel." Tahimik akong napatingala sa kisame, huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko'y may liwanag na ulit sa ospital na dati puro dilim. Ang laban ay tapos na, pero ang sugat sa puso ko, iyon ang kailangan kong hilumin. 3 araw ang lumipas. Tahimik ang buong silid nung umagang yon. Ang tanging maririnig lang ay ang mahina tuloy-tuloy na beep ng monitor ni Ramon. Umupo ako sa tabi niya, gaya ng nakagawian ko na nitong mga araw, nagdarasal, umaasang maririnig ko na ang boses niya ulit. "Nandito lang ako, anak," bulong ko habang hinahamplos kong kamay niyang malamig pa rin pero buhay. Biglang gumalaw ang mga daliri niya. Napasinghap ako. "Ramon?" Tinawag ko, halos pabulong. Bumukas sa mga mata niya. Mabagal, mahina, pero malinaw. "Ma?" Paos niyang sabi. Tumagsak ang luha sa mga mata ko. "Anak! Anak! Gising ka na!" Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Para akong batang muling nabuhay. Pumasok si Dr. Santos at Nurse Liza. Agad siyang sinuri. Stable na siya, pero wag muna masyadong magsalita. Kailangan niya magpahinga. Tumano ako, pero hindi ko mapigilan ang luha ko. "Salamat po, Doc. Salamat talaga." Pagkaalis nila, naiwan kaming dalawa ni Ramon. Tahimik muna siya. Pinagmamarsahan kong ng diretso na parang hinahanap ang sagot sa mga mata ko. "Ma, mahinang tanong. Anong nangyari? Bakit ako nandito?" Huminga ako ng malalim. Paano ko sasabihin? Paano ko ipapaliwanag na ang babaeng minahal niya ay muntik nang pumatay sa kanya? "Nakalaps ka sa office," sagot ko, mahinahon. "Pagod lang," sabi ng mga doktor. "Si Clarice?" Tanong niya bigla, pilit na bumabangon. Parang tinamaan ng malamig na hangin ng dibdib ko. "Anak, huwag ka munang mag-isip ng mabigat. Kailangan mong magpahinga." Pero hindi siya tumigil.
Sabihin mo sa akin, Ma, nasan si Clarice? Tumingin ako sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya ang parehong inosente at sugatang anak na pinalaki ko at hindi ko kayang durugin ang natitirang kapayapaan niya ngayon. Umalis muna siya. Sabi ko, pilit kong pinapakalma ang tinig ko. Nagpahinga. Sinabi kong ako muna ang bahala sa'yo. Tahimik siya. Tumando lang siya. Marahan. Sabihin mo sa kanyang, salamat, mahina niyang sabi, bago muling pumikit. At doon ko naramdaman ng bigat ng lihim kong pasan. Hindi ko alam kung kailan ko siya sasaktan sa katotohanan, pero ngayon, mas mahalaga muna na siya ay mabuhay. Tiningnan ko siyang ng matagal, sabay bulong. Kapag kaya mo na anak, saka mo malalaman ng lahat. Kinabukasan, habang si Ramon ay tulog pa, umupo ako sa kantina ng ospital kasama si Nurse Liza. Bit-bit namin ang kape na halos hindi ko naman nalalasahan. Tahimik ako, nakatitig lang sa tasa na umuusok, parang doon ko gustong itapon lahat ng bigat sa dibdib ko. Hindi ako mapalagay, Liza. Sabi ko, mahinang-mahina. Sa tuwing tinitignan ko ang anak ko, parang niloloko ko siya. Hindi ko kayang magpanggap sa kanya habang iniisip niyang mabait pa rin si Clarice. Marahan siyang huminga, tumingin sa akin. Naiintindihan ko kayo, Ma'am Lorna, pero kailangan niyo munang isipin ang kalagayan niya. Mahina pa si Ramon. Kung malalaman niya ngayon ang totoo, baka bumagsak ang katawan niya ulit. Pero paano kung malaman niya mula sa iba? Sagot ko, may kaba sa tinig. Lalabas din yan sa balita. May mga kapitbahay, may chismis. Alam mo naman sa atin, walang lihim na tumatagal. Tumanggo si Liza. Malalim ang pag-iisip. Tama po kayo, pero kung ipapaliwanag ninyo, kailangang tamang oras at tamang paraan. Hindi pwedeng puro galit. Dapat handa siyang marinig yon at handa rin kayong mapatawad niya. Napayuko ako. Mapatawad ako? Tanong ko, medyo nagulat. Ako nga ang niloko, anak ko pa kaya? Ngumiti si Liza. Mahina, pero puno ng pag-unawa. Ma'am, hindi ko sinasabing kayo ang may kasalanan, pero minsan, kapag binuksan natin ang sugat ng iba, kahit tama ang dahilan natin, nasasaktan pa rin sila. Hindi dahil galit sila sa atin, kundi dahil nasira ang paniniwala nila. Tahimik ako. Napaisip. Paniniwala. Yun ang kay Ramon. Paniniwala sa pag-ibig, sa asawa niyang si Clarice, sa tahanang akala niya'y buo, at ako, ang ina niya, ang magbabasag noon. Hihintayin ko muna siyang lumakas, sabi ko sa huli. Pagkatapos, saka ko sasabihin, gusto kong marinig niya mula sa akin, hindi sa iba. Tumanggo si Liza. At kapag dumating na yung araw, ma'am, nandito lang ako. Napangiti ako kahit mabigat ang loob. Salamat anak, hindi ko alam kung anong klaseng lakas meron ka pero dahil sa'yo, natuto akong lumaban ng may taktikang may puso. Ngumiti siya pabalik. Dahil po kayo ang nagturo sa akin kung paano lumaban bilang ina. At sa sandaling iyon, alam kong kahit gaano kabigat ang lihim ko, may liwanag pa ring tutulo sa akin para harapin ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas at unti-unti nang bumabalik ang kulay sa mukha ni Ramon. Nakakalakad na siya ng kaunti. Natatawa pa minsan kapag dumadalaw ako. Pero sa bawat ngiti niya, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng lihim na dala ko. Isang hapon, habang nag-aabot ako ng prutas sa kanya, biglang bumukas ang TV sa loob ng silid. Nakalagay sa headline ng balita, asawang babae, inaresto sa kasong tangkang pagpatay sa asawa. Motibo, mana at negosyo. Tumigil ang mundo ko. Parang umalinawang sa buong ospital ang bawat salita ng reporter. At nang ipakita sa screen ng mukha ni Clarice, halos mabitawan ko ang tray ng mansanas. Ma! Mahinang sabi ni Ramon, pilit bumabangon. Si Clarice yun na. Bakit siya? Agad kong pinatay ang TV. Anak, huwag ka munang mag-isip, hindi mo kayangang basahin yan. Pero tumitig siya sa akin, puno ng takot at kalituhan. Ano to ma?
Anong pinapanood ko? Bakit nakaposa si Clarice? Hindi ako agad nakasagot. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko, parang may nagbabarilan sa loob ng dibdib ko. Ito na yung sandali na matagal kong iniiwasan. Ma, ulit niya, halos pabulong. Sabihin mo sa akin ng totoo. Nang marinig ko yon, tumulo na lang bigla ang luha ko. Anak, bulong ko, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin nang hindi ka masasaktan, pero kailangan mong marinig ito. Tahimik lang siya, nakatitig sa akin, naghihintay. Si Clarice. Nagsimula ako, halos hindi lumalabas ang boses ko. Matagal ka na niyang nilalason. Sa IV mo, sa mga gamot mo, gusto niyang mawala ka para makuha niya lahat ng pera at ari-arian. Nakita ko kung paano dahan-dahang nagbago ang mukha ni Ramon. Unay pagkagulat, sumunod ay sakit, at sa huli, galit na pigil. Hindi pwedeng totoo yan. Anak, totoo. Sagot ko, umiiyak na. Nahuli siya, may ebidensya. Si Nurse Liza, si Dr. Santos, pati ang pulis, lahat nakita nila. Tahimik siya, nakatitig sa sahig. Matagal, hanggang sa wakas, mahina niyang sabi, "Bakit mo hindi agad sinabi?" Napahawak ako sa dibdib ko dahil ayokong mamatay ka sa sakit bago ka patuluyang gumaling. At sa pagitan naming mag-ina, sumingit ang katahimikan na mas mabigat pa sa sigaw. Ang katahimikan ng katotohanang hindi mo gustong marinig pero kailangan mong tanggapin. Tahimik lang si Ramon ng ilang minuto. Nakatitig siya sa sahig, parang may hinahanap na sagot na hindi niya mahanap kahit saan. Nakikita ko kung paano siya unti-unting nilalamon ng sakit, hindi ng lason, kundi ng katotohanang ako mismo ang nagbukas ng sugat na iyon. Ma, mahina niyang sabi, halos pabulong, paano mo nagawang itago sa akin? Araw-araw kang nandito, nakangiti, akala ko ayos lang lahat. Napaupo ako sa upuan, halos hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Anak, ginawa ko yon kasi gusto kong mabuhay ka muna. Hindi ko kayang sabihin habang hinahabol mo pa ang hininga mo. Pero ma, asawa ko siya. Bigla niyang sigaw, nanginginig ang boses niya. Yung taong pinili kong makasama habang buhay. Tapos ngayon, siya pala ang gustong pumatay sa akin? Hindi ko mapigilang umiyak. Oo anak, at ako mismo ang nakarinig sa kanya. Ako mismo ang nakita. Pero kahit gaanon anak, hindi ako humusga agad hanggang sa nakita ko ang ebidensya. Napasuntok siya sa kama, puno ng puot. Lahat ng ginawa namin, lahat ng plano namin, palabas lang pala. Tumuno ang luha sa mga mata niya, halong galit at pagkawasak. Hindi ko alam kung mas galit ako sa kanya o sa sarili ko. Lumipas ang 2 linggo. Nakalabas na si Ramon sa ospital, ngunit hindi pa rin siya ganap na nakabawi. Kasabay ng paggaling ng katawan niya, mabagal ding naghilom ang sugat sa puso niya. Nakatira siya muna sa bahay ko sa Caloocan, sa parehong bahay na minsang tinalikuran niya dahil sa panghihiya ni Clarice noon. Ngayon, tahimik na siya roong nagigising araw-araw. Walang ingay ng ospital, pero may bigat ng mga alaala. Tuwing umaga, nakikita ko siyang nakaupo sa terrace. Tahimik lang, nakatingin sa kalsadang puno ng dumaraang tricycle. Wala na ang dating kumpiyansa sa mukha niya, pero may bago. Isang malalim na pag-uunawa na galing lang sa daong dumaan sa impyerno. "Ma," sabi niya isang araw habang sabay kaming nagkakape. Iniisip ko pa rin si Clarice. Napatingin ako sa kanya. "Natural lang yan anak, hindi mo basta-basta mabubura ang taong minahal mo." Umiling siya, malungkot. Hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin, pero gusto kong subukan. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi para ako na mismo ang lumaya. Napangiti ako kahit may luha sa gilid ng mata ko. Yan ang tamang paraan, anak. Ang kapatawaran, hindi regalo sa nakasakit, kundi gamot para sa sarili.
Tahimik ulit. Naririnig namin ang mga batang naglalaro sa kalsada, mga kapitbahay na nagbabatian ng magandang umaga. Sa gitna ng simpleng ingay na yon, naramdaman kong may unti-unting bumabalik, kapayapaan. Lumapit ako sa kanya, hinaplos ko ang buhok niya tulad noon, bata pa siya. Alam mo anak, minsan ang mga sugat sa puso, mas matagal gumaling kesa sa sugat sa katawan. Pero kapag hinayaan mong maghilom yan sa tamang panahon, magiging palatandaan yan ng lakas mo. Ngumiti siya, marahan. Ma, natatakot pa rin ako, pero siguro tama ka. Baka ito ang simula ng bago. Hindi lang simula anak, ito ang pagbabalik. Binigyan ka ng Diyos ng pangalawang buhay, hindi para magtago, kundi para magpatawad at bumangon. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat ma, kung wala ka, baka matagal na akong wala. At sa yakap na yun, naramdaman kong natapos na ang unos. Ang dating galit, napalitan ng tahimik na lakas, at sa pagitan naming mag-ina, muling sumilang ang pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Tahimik na ang bahay namin sa Caloocan, ngunit sa bawat sulok nito, may alaala ng pinagdaanan naming dilim. Minsan habang nagwawalis ako sa bakuran, naririnig ko pa rin ang tunog ng monitor ng ospital sa isip ko at ang tinig ni Clarice na puno ng kasinungalingan. Pero ngayon, hindi na iyon galit ang dala, kundi aral. Si Ramon na unti-unti nang bumabalik sa dating sigla. Nagbukas siya ng maliit na repair shop. Hindi na muling bumalik sa negosyo nilang mag-asawa. Minsan, dumadalaw siya sa simbahan. Tahimik lang, nagdadasal. Alam kong hindi pa rin tuluyang naaalis ang sakit, pero natuto na siyang mabuhay kasama nito. Isang gabi habang magkatabi kaming kumakain, tinanong niya ako, Ma, sa lahat ng nangyari, hindi ka ba nagsisisi? Napangiti ako bagabat may bigat ang dibdib ko. Hindi anak, kasi kung hindi nangyari lahat yon, baka hindi mga nakita kung gaano kalalim ang pag-ibig ng isang ina. Tahimik siya. Pinagmasdan ko siya. Ang anak kong minsang naluson ng kasinungalingan, pero ngayon ay unti-unti nang nililinis ng katotohanan. Ma, sabi niya, balang araw gusto kong tulungan ng mga katulad ko, yung mga biktima ng abuso at panlilinlang. Gusto kong gamitin yung karanasan ko para makatulong. Tumulo ang luha ko, pero ngumiti ako. Yan ang pinakamatamis na pagganti, anak. Yung gumamit ka ng sugat mo para magpagaling yung iba. Pagkatapos ng hapunan, lumabas ako sa terrace. Tahimik ang langit, may mga bituin na kumikislap. Sa hangin, naramdaman kong may bagong simula. Sa loob-loob ko, sinabi ko sa sarili ko, ang hustisya ay hindi laging nakikita sa kulungan. Minsan nasa katahimikan ng puso na nakapagpatawad na. Ang tunay na lakas ay hindi sa sigaw ng paghihiganti, kundi sa kakayahang ngumiti matapos mong dumaan sa impyerno. Tumingin ako sa anak kong nakangiti na muli at sa sarili kong refleksyon sa salamin ng bintana. Hindi ko na kailangang patanayan ang pagiging ina ko. Nagawa ko na yan. At sa katahimikan ng gabi, narinig ko ang sarili kong bulong. Salamat Diyos ko, tinuruan mo akong lumaban ng walang armas at magtagumpay ng may puso. Sa wakas, natapos ang kwento naming puno ng luha, sakit at pagbangon. Ang kwento ng isang inang hindi kailanman sumuko sa anak na mahal niya higit sa lahat.